Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Our topic for today is types of poisonous gases. Number 1, hydrogen sulfide. A fire gas formed during fires involving organic material containing sulfur, such as rubber, hair, wood, meat, and hides. It is colorless, highly toxic gas with strong odor of rotten eggs. Exposure for even a short time is dangerous. It will be ignite at 500 degrees Fahrenheit to 260 degrees Celsius. So dito po sa hydrogen sulfide ito ay amoy itlog na bulok. Nabubuo ito kapag nasusunog ang mga bagay na may sulfur tulad ng goma, buhok, at kahoy. Delikado ito kahit konting maamoy mo lang. So, posible pong maging epekto nito kapag nalanghap ay pagkahilo, pagsusuka, kawalan ng malay o pwede ring pagkamatay. Dahil direct na naapektuhan nito ang utak at respiratory system. So, next po tayo. Hydrogen cyanide, a toxic fire gas found in oxygen-starved fires involving nitrogen-containing materials such as wool, silk, urethane, polyamides, and acrylics. This gas is also used as a fumigant, which can pose serious danger to firefighters working in recently fumigated buildings. Hydrogen cyanide smells like bitter almonds, which may not be easily detected. So, dito naman po sa hydrogen cyanide, ito naman ay amoy bitter almonds, pero hindi lahat ay naaamoy ito. Nabubuo naman ito sa mga materials na sunog na may nitrogen, tulad ng wool o galing sa balat ng hayop. So, posibleng maging epekto po nito kapag naamoy ay may hirapan kang huminga, manghihina o mawawalan ng malay dahil nakakaapekto ito sa dugo at pinipigilan nito na makapagdala ng oxygen sa katawan. Posible din na makamatay kung mataas ang concentration nito. So, hydrogen chloride, a gas which can be fatal after only a few breaths. It produced in fire involving chloride containing plastic. Plastics can be found anywhere, from furnishing to electrical insulation, conduit, and piping. So dito naman po sa hydrogen chloride ay nabubuo kapag nasusunog ang mga bagay na may chlorine tulad ng plastic furniture, wirings. Napakabilis nitong makasira ng baga at lalamunan. So, posibleng maging epekto po nito, magsisimula kang ubuhin ng matindi, pananakit ng lalamunan at dibdib, at posibleng mawala ng malay o mamatay dahil mataas din ang concentration nito. Next po tayo. Flame, the luminous body of a burning gas which gets hotter and less luminous when mixed with more oxygen. Flame fades when carbon burns completely. So flame is considered a product of incomplete combustion. It is manifestation of fire when the fire is in its gas phase combustion. So dito naman po sa flame o yung apoy na nakikita natin, ito ay resulta ng nasusunog na gas. Kung enough ang oxygen, ito po ay kulay blue. Kung kulang naman ang oxygen, ito ay kulay dilaw at naglalabas ng usok na lason. So, delikado po yan, yung kulay dilaw na apoy kapag naamoy ang usok. So, posibleng maging epekto po nito bukod sa pagkapaso, kapag nadikit ka, ang usok mula sa dilaw na apoy ay pwedeng makalason katulad ng carbon monoxide. Kaya kung kulay dilaw ang apoy, ayusin dapat ang airflow ng mga lutuan dahil posibleng makalason ang usok nito. Yun lamang po. Maraming salamat.